Last Sunday, we started the series on lahat tayo na kay Kristo ay maging overcomer. Because I was inspired last year when we were in US po, we were able to attend a powerful seminar of many anointed speakers. Ang tawag po dito sa grupo nila, Life Surge. And they invite all the prominent men of God in America or even from other countries they invite. And last year, when we attended the Life Surge, isa po ang mga speakers po doon na narinig namin si Nick Vujicic, yung si John Maxwell was there. I was not able to remember his name, but I remembered the feelings and the message. I remember isang ex-Navy SEAL, former Navy SEAL, na siya ay maraming mga labanan, nasabak sa isang giyera at muntik nang mamatay, tinamaan ng maraming mga ng bomba. No? So, binuhay siya ng Panginoon and he has kept on telling his story about how he overcame all the ordeals and all the trials sa kanyang buhay. Kaya sabi ko, nung nakikinig ako sa kanya, uulitin ko yung message ko sa church na overcoming life. 10 years ago, I already gave the longest series in the church tungkol sa pagiging overcomer. I think around 10 years na. It's more than 10 years. Kasi yung sasakyan po namin na Montero, it was given in 2014. It was given by the Lord in 2014. And then I named that car Overcomer. Sino nakita yung sticker na Overcomer sa Montero? So it's been more than 10 years na pala nakakaraan. No, kasi binigay ng Lord sa akin na ang name ng sasakyan, Overcomer. Kayo ba pagka meron kayo sasakyan, binibigyan niya ng pangalan? Yung iba naman kasi nauso yan sa Amerika, yung mga gitara nila, yung mga instrumentalist, ilalagyan ng pangalan yung gitara nila. Natandaan ko si Pastor Andrew, pangalan ng gitara niya, Ezekiel. Okay. Ganda rin, Ganda rin nalagyan ng pangalan yung mga gamit na binigay ng Lord sa atin. So ngayon, ang title natin for this second Sunday is The Sources of Power to Overcome All Battles in Life. All battles in life. May sources of power tayo. Meron tayong pinanggagalingan ng power para magkaroon tayo ng victory o maka-overcome tayo. Alam ng Panginoon that life here on earth is filled with battles. In fact, di ko makalimutan na sinabi ni Pinoy, what is life in one sentence? And he said, life is a battle. Kasi si Pinoy po ay yung presidente natin na anak ni Ninoy Aquino, di ba? Si Pinoy. Ano kasi pangalan ni Pinoy? Noynoy. Si Noynoy ay meron siyang, not so sure 100%, pero ang alam ko may Asperger siya. May sakit siya sa kanyang mood, sa kanyang kaisipan. Kaya nga hindi siya masyadong normal. Parati siyang binabantayan ng kanyang mga kapatid. Kaya nga isang miracle lang na naging president siya tapos naipagpatuloy niya yung kanyang presidente. So, na-experience niya mag-overcome sa lahat ng limitations ng kanyang kondisyon sa buhay. Although, of course, namatay na siya nung ilang panahon dahil kinamatay niya yata tuberculosis kasi mahilig siyang manigarilyo. So, lahat tayo, mula sa pinakabata dito, mga youth, Gen Z, papunta na sa mga young professional, papunta na sa mga married couples, hanggang sa amin na nasa senior years na. Ako po, 59 pa lang, wala pa ako sa senior citizen, wala pa akong senior citizen card. Pero if there is one fact in life is that we always face battles in life. There is no stage in your life, siguro kahit sabihin ko, kahit walang isang taon siguro sa buhay natin na walang battle. Every year has battles, no? So I would like to start again with 1 John chapter 5 verses 4 to 5. Na sinabi ng salita ng Diyos na tayong mga born of God, children of God, ay mga overcomers. Basahin natin. 1, 2, 3, go read. For everyone born of God overcomes the world.
This is the victory that has overcome the world, even our faith. Who is it that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God. So sabi rito, who is it that overcomes? Who is he who is an overcomer? He who has faith in Jesus Christ. So ibig sabihin, kapag ka ikaw, may faith ka kay Jesus, ikaw ay totoong Christian, na born again ka, naging anak ka ng Diyos, ikaw ay mag-go-overcome sa buhay na ito. Amen? So last week, I emphasize on overcoming mindset. Sino po dito ang meron ng overcomer mindset? Magsabing amen. Sabihin natin lahat, I have an overcomer mindset. Kasi hindi tayo dapat yun talagang defeated. Pagka may problema, negative na kagad, na matatalo tayo. Merong isang aklat, ang title niya, Victor or Victim. So kapag ka ikaw ay problema, ano yung parating nararamdaman at tinisip mo? Biktima ka? O ikaw ay victor, magwawagi sa problema na yon? Sa nakaraan, meron pong nauso na salitang pabiktima. Yung mga tao na parating sinasabi, yung mga taong nag-agarbyado sa kanila, parating pabiktim yung kwento. Biktima ako ng mga offenders, kung sino-sinong tao. So kailangan tayo pong mga Kristiyano ay hindi pa biktima. Kaya nauso naman yung salitang gaslighting. Sino po dito yung alam yung salitang gaslighting? Yung nagga-gaslight, yung nagbe-blame sa iba para hindi mawala yung pananagutan sa sarili, yung hindi siya responsible o accountable. Sinisisi sa iba yung kapalpakan. Gaslighting yung tawag doon ngayon. So ngayon, mga kapatid, etong binigay ng Lord na mensahe sa atin, sa iyo. Kung ano man ang mga trials, struggles, mga battles mo sa buhay, sa health, mental health, physical health, emotion, sa finances, sa mga relationships, napakaraming battle sa work, sa pag-aaral. Ang sinasabi ng Lord sa iyo, you can choose either to be a victim or a victor. Sino dito ang gusto? Victor siya. Victorious. Magsabing amen. Victorious. So it begins with a mindset, with a decision and mindset na I'm a victor. Amen? Ipapanalo ko to. Hindi ako matatalo dito. Ganun po parati dapat ang mindset natin. Ngayon, ang Diyos po natin who is omniscient, He knows everything, binibigay niya ang 5 sources of power. Na bawat isa sa atin na anak ng Diyos, mayroon tayong karapatan o mayroon tayong connection sa power na to. Pwede nating access. We can access these 5 sources of power. Ang tawag ko dito, 5 super power combo. Iko-combo mo, iko-combine mo. Kapag ka itong 5 na to, pinag-combine mo, sigurado ang tagumpay. Sino po dito ang gustong sigurado ang tagumpay? Magsabing amen. Sigurado ang tagumpay. Walang katalo-talo pagka pinaghalo-halo mo, pinagsama-sama mo ang 5 super power combo na ito. Ngayong araw na to, kanina, di ko po natapos yung 5. Nakaisa lang ako. Kaya isa lang din ang isi-share ko sa inyo. Suspense na yung 4. Okay, so super power 1 muna. Source of power. Number 1, ito. Anumang battle, anumang problema, ang magbibigay sa iyo ng tagumpay, ang Word of God. The power of the Word of God. Sabihin natin lahat, the power of the Word of God. Yan. So as a child of God, yun ang unang source ng power mo, yung salita ng Diyos. Una sa lahat, anong tingin mo sa salita ng Diyos? Ano? Kailangan makita mo ang salita ng Diyos, living and powerful. Yan ang nakasabi sa Hebrews 4:12. Pakilagay nga natin. Basahin natin ng malakas. For the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Sabihin natin lahat, the word of God is living and powerful. Ulitin natin, the word of God. Lahat na tinatanggap at may faith na the Word of God is living and powerful, magsabing amen.
So yan ang source of power natin. Na kapag ka tayo mayroong problema, yung sasabihin natin sa problema, yung salita ng Diyos. So kung ano man ang problema mo sa personality mo, nararamdaman mo, sakit, finances, ang sinasabi mo yung salita ng Diyos. Kung may problema ka man sa anger o jealousy, whatever it is, negative thinking, sasabihin mo sa Kanya para manalo ka, yung salita ng Diyos. Sinabi ni Jesus sa Mark chapter 11, verses 23 to 24, basahin natin, 1, 2, 3, go read. I tell you the truth. If anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will happen, it will be done for him. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. So sabi pa ni Jesus, I tell you the truth, ito yung totoo, If anyone says to this mountain, so every now and then, may mountain sa atin Kasi yung battles natin, mga mountain yan Pagka sinabing mountain, sagabal. Sagabal doon sa destiny natin. Sagabal doon sa tagumpay na minimiti natin. So mountain always symbolizes and represents obstacle. And para ma-overcome mo, mapagtagumpayan mo yung obstacle, you have to say something to your mountain. At hindi ka magsasalita sa mountain mo ng kung ano-anong salita. Ang sasabihin mo sa mountain mo, yung Word of God. Because ang Word of God is living and powerful. Amen? Yung salita ng tao, minsan sinasabi nila powerful, pero wala nang mas powerful pa sa salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos nanggaling mismo sa kaisipan ng Diyos na perfect ang wisdom, perfect ang knowledge. Yan ang ginawa ng Panginoong Yesus nung siya'y may battle kay Satanas. Di ba? Naalala ninyo? Nasa Matthew chapter 4. O para maalala niyong mabuti ay basahin natin yung kwento. Basahin natin. So ang tawag dito kay Satanas, the tempter, ang manunukso. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang nanunukso. Okay. Kasi ang panunukso ay Satanas, malasatanas na ugali. Okay. Basahin natin. 1, 2, 3, go read. The tempter came to him and said, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. Jesus answered, it is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. If you are the Son of God, he said, throw yourself down, for it is written, he will command his angels concerning you, and they will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. Jesus answered him, it is also written, do not put the Lord your God to the test. Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. All this I will give you, he said, if you will bow down and worship me. Jesus said to him, away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve him only. Then the devil left him, and angels came and attended him. So dito, siyempre, na-enkwentro na mismo sa battle ni Jesus ang pinakamatinding demonyo, ang head demon. Wala na, siyempre, pinag-aralan na niya yung buhay ni Jesus, ni Satanas, pinag-aralan niya si Jesus. So, tingin niya, hindi uubra yung mga demonyo niya. Kaya siya na yung mismong pumunta. And there is one thing in life, ganito. The size of your battle is the size of your faith. Actually, diyan makikita kung ikaw ay anong rangkong Kristiyano. Of course, sa Panginoon, lahat tayo anak ng Diyos. Pero kapag ka ang demonyo maliit, parang sa pagiging Kristiyano mo, maliit ka pa lang. Pero pagka lumaki ka na Kristiyano, nag-mature ka na, malaking demonyo na ang ihaharap sa'yo. At gusto ko sabihin sa inyo,
Ako, bilang pastor nyo, hindi ko pa naka-enkwentro si Satanas himself. Mga demonyong maliliit pa lang. Mga demonyito at mga demonyita. Level lang yan, di ba? Level lang yan. At maraming Kristiyano nga, kahit baby demon lang, hindi pa kinakayanan eh. Kasi baby lang Christian eh. Kaya lang ang problema, maraming mga Christians, ang tagal ng baby Christian. Kaya yung nakakaharap, baby demon lang. Biruin ninyo, nasabihan lang na mukha kang haggard, hindi ka fresh, na-stumble na. Yung mga ganun lang ba, na nasabihan lang ng konting comment, tumba na kaagad. No? Stumbled na kaagad. Oo, balit sibuyas. No? Alam nyo, huwag kayong magagalit. I love you all. Yung mga Kristiyanong balat sibuyas, wala. Baby Christian lang. Baby Christian pa lang. So ngayon, gusto ko ipaliwanag sa inyo, ang ginawa ng Panginoong Hesus, yung source of power niya, kaya siya nagtagumpay, yung salita ng Diyos. Paulit-ulit nating maririnig dito sa chapter 4 na to, yung salitang, it is written. Everybody say, it is written. Sa Tagalog, nasusulat. Bible ng mga Jewish, Bible ni Jesus. Nung panahon ni Jesus, nagbabasa din siya ng Bible. And their Bible was the Old Testament. So makikita natin sa verse 4, ganito, Jesus answered. Sabi niya dito, it is written, man does not live on bread alone. Nakasulat. Alam niyo kung anong verse yan? Deuteronomy 8:3 yan. Kaya si Jesus, nung siya ay tuksuhin ng dyablo, battle niya yung gutom. Diba? Minsan yun ang problema natin, yung tiyan natin. Siguro yung iba hindi battle yung walang makain, ang battle gluttony. Man does not live on food alone. Amen? So tapos, sa Matthew 4:7, sinabi na naman ni Jesus, it is written. Ano yung verse 7? Pakilagay mo nga sa verse 7. Do not put the Lord your God to the test. Deuteronomy 6:16 yan. Yung verse na yan na sinabi ni Jesus. Tapos sa Matthew chapter 4 verse 10, nung tuksuhin siya tungkol sa kayamanan, no? Yung pangalawa, yung tukso about suicide. Na ngayon, ito na yung isa na naman pinakamatinding kinakaharap na problema, especially millennials and Gen Z, yung suicidal thoughts, no? Suicidal thoughts. Pero yung pangatlo, tungkol sa pera, tungkol sa kayamanan, material possessions, earthly powers. Sabi ng dyablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo lahat yan. Yung kapangyarihan niya, nung ningning ng sanlibutan, yung pera na yan, lahat sa iyo. Pero sabi ni Jesus sa kanya, it is written, worship the Lord your God and serve Him only. Huwag mong sasambahin ng pera, huwag mong sasambahin kung ano. Ang kinote niyang verse ay actually Deuteronomy 6:13. Ano yung battle mo ngayon? Kailangan meron kang specific verse dyan. Sabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 12, fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses. Fight the good fight of the faith. You cannot fight the good fight of the faith if you don't know the Word of God. Ang sabi ng Ephesians chapter 6, take up your sword, which is the sword of the Spirit, which is the Word of God. Hindi ka makakalaban ng walang sword. Sa Ephesians chapter 6, no? You can only fight in your battles and win your battles if you have the sword of the Spirit. You have the Word of God. So anong battle man yan? Kailangan mo ng sword of the Spirit. Kailangan mo ng Word of God. Para manalo ka, kailangan mo ng salita ng Diyos. Sino ngayon ang maghahanap na ng salita ng Diyos? Magsabing amen? Hindi pwede. Hindi pwede na meron kang battle, may problema ka, na ihaharap mo yan. Of course, pag-aaralan natin sa susunod yung the power of prayer. Pero mag-uumpisa yan sa Word of God. Kasi even in your prayer, kailangan may Word of God. Praying the Scriptures ang tawag doon. So meron ka bang Word of God? Pagkitanungan ka mo, may Word of God ka ba? Napakadali nang maganap ngayon. Tutulungan ka ni Google. Pipindot ka lang.
Ngayon, yung mga tao, especially from millennials to Gen Z, anything na gusto nilang itanong, pindot kagad kay Google. Di ba? Ayaw na nila nagtatanong. Gusto nila, sila na yung maghanap. Bakit naman sa problema mo ngayon? Ba't di mo pindutin sa Google? Ilagay mo lang, kunwari, problema mo, finances. Give me verses on finances. O, bibigay na ni Google sa'yo. Ako, kaya napakabilis ng paggawa ko ng message ngayon. Ginugoogle ko lang lahat. Give me verses on overcoming. Bibigay na lahat. Napakadali. Nung wala pang Google na yan, nagpapastor ako noong 1998. Naghahanap ako sa concordance. Libro yun ng mga verses. Concordance. Inahanap ko manually. Pero ngayon, pindutan lang eh. Type lang eh. Nandiyan na kagad. Kailangan lang wais ka at saka huwag kang tamad. Amen? Sabihin mo sa kanila mo, dapat masipag kang maghanap. Ngayon, yung mga mentors na nandito, pagka may problema ang inyong mga flock, tulungan nyo. Huwag nyong ibigay yung salita ninyo. Pinapakiusap ko ito sa inyo. Ang salita ng tao, walang kapangyarihan. Ang makapangyarihan, Hebrews 4:12, salita ng Diyos. Kaya kailangan, mentors, pagkatutulungan mo, o kaya kahit sino kayo, tutulong kayo sa ibang tao, sa mga problema nila, ang ibagay ninyo, salita ng Diyos, hindi kayo dapat mahiya na sabihin ng mga verses sa Bible. Kasi, pagka sinabi mo verse sa Bible, may power yun. Hebrews 4:12 yun eh, di ba? So ikaw, kapatid ko, lahat ng problema mo, ito sasabihin ko sa iyo, may Word of God yan. Sabihin mo sa kanila mo, yung battle mo, may Word of God. Pinakita na ni Jesus sa 3 rounds ng battle niya kay Satanas, lahat yun, tinalo niya si Satanas sa bawat round sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya kahit ilang rounds pa yan sa buhay natin, month after month, years after years, kahit minsan magkasabay-sabay yan, basta may Word of God ka, mananalo ka. Amen? May Word of God ka ba? Ngayon, anong gagawin mo sa Word of God? Ito, Joshua 1:8. Kasi ang Word of God, minsan, wala siyang power kasi hindi mo in-apply ang Joshua 1:8. Makapangyarihan ang Word of God kapag meron siyang nakakabit na Joshua 1:8. Pagka ginawa mo yung Joshua 1:8, basahin natin ang Joshua 1:8. 1, 2, 3, go read. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. So, yung book of the law, yun yung kinote ni Jesus, book of the law. Ang book of the law actually, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, specifically. Pero ngayon, ang book of the law, the entire Bible. This is the book of the law. This is the book of God. Amen? So, anong gagawin mo dyan? Sabi na salita ng Panginoon, meditate on it. So, kapag ka nakahanap ka ng verse, by the guidance of the Holy Spirit, narinig mo sa preaching, binigay ng mentor mo, nabasa mo. Alam nyo si Lord, in many ways, mangungusap siya. Bibigyan kanya ng verse, di ba? So magre-rema yung verse. Uy, para sa akin yung verse na yun. Ang gagawin mo nun, i-meditate mo pa. Para maging makapangyarihan yon sa isip mo, sa utak mo, kasi nag-aaral po ako ng neuroscience ngayon, yung utak natin, kailangan i-process yun by the guidance of the Holy Spirit. Ang tawag doon, meditate, reflect, pagbulay-bulayan, isip-isipin. Amen? Everybody say, meditate. I-meditate mo yung Word of God para sa problema mo, para sa battle mo. So kapag ka pinagbulay-bulay mo, magkiklik lahat to. Ito nga yung sagot. Ito yung sagot sa aking battle, sa aking problema, sa aking pangangailangan. Ngayon, pagka bineditate mo, may pangalawa ka pang gagawin. Ano yung pangalawang gagawin? Careful to do everything in it. Do! Amen? Yan ang sabi nga ng Nike, di ba? Di ba yung salitang overcome galing sa Greek word na Nike? O Nike? O, ano sabi ng Nike? Just do it. Sabi mo sa mall, just do it. Diyan na yung problema, kaya hindi ka magtatagumpay when you don't do it. Kailangan gawin mo. Amen? Pangako ng Panginoon, pagka mineditate mo ang Word of God, din ginawa mo, you will be prosperous and successful. Magtatagumpay ka.
pagka ginawa mo yung instruction ng Word of God sa iyo. So mga kapatid, ako bilang pastor, ang dami ko ng battle sa buhay. Pero wala akong inurungan na labanan. Lahat in-engage ko. And by the grace of God, nakatayo pa rin. Amen? Nakatayo pa rin. By the way, may papaalala ako, parating naririnig niyo sa iba to. Huwag kang sasabak sa labanan na hindi laban galing sa Diyos. Ibig sabihin, hindi yun ang battle na binigay sa'yo. Huwag ka nang makisawsaw. Lalong-lalo na sa chismis, kapatid. Amen? Huwag ka na sumama sa labanang ng chismisan, okay? So, sabi nga nila, choose your battle. But sometimes you cannot choose your battle. It's given by God. The Lord has orchestrated and planned that battle for you. And your only choice is to face it. And when you face it, and you apply the Word of God, you will overcome. Magtatagumpay ka sa giyera na yon. Amen. Kaya gusto ko makita niyo to. Sa labanan, una sa lahat, yung mga battles, kailangan yung mindset mo dyan, hindi negative. Sa mga sundalo na who fight the good fight, ang lahat ng mga giyera, ang tingin nila, pampadagdag resume. Alam niyo ba lahat ng mga sundalo pagka ipapadala sa giyera, kunwari ngayon may giyera ng Amerika, papadala sa giyera dyan sa Iran, ang tingin nila, ito, dagdag ito sa resume. Anong ibig sabihin? Dagdag ito sa kanilang magiging accomplishments and merits. At malaking bagay yon sa kanilang promotion. Kaya kayo, sa promotion ng Panginoon, huwag kang magko-complain sa battle. Promotion mo yan. Dapat ang mindset mo, ang mindset nating lahat, pagka may battle tayo sa buhay, hindi complain, hindi discouragement, hindi yung feeling down ka kagad. Hindi. Ang dapat, ang mindset mo bilang overcomer mindset, uy, pampadagdag ito sa resume ko, sa kwento ng buhay ko. Amen? Amen ba? At saka alam nyo kung ano ang mga pinagmamalaki ng lahat ng sundalo. May mga sundalo kasi na walang peklat, walang scars. Pero lahat ng mga may scars sa battle, ano nila yon? Trophy nila yon. Pinagyayabang nila yon. O, meron ka bang peklat dito? May peklat ka ba? May peklat ka ba rito? Kasi ibig sabihin, kahit sila nabutasan ng knife o nabaril dito, iyon ay kwento nila na napagtagumpayan nilang lahat yan sa buhay. Alam niyo, lahat tayo, sumabak na tayo. Wala namang malinis sa atin na hindi napeklatan, nasugatan. Amen? Lahat na nasugatan dito, magsabing amen. Lahat tayo nasugatan. Pero our God is always faithful to heal. Amen? Yung mga sugat na yan, na pinagaling na Panginoon, ang tawag dyan, peklat Testimony mo yan. Amen? Kasama yan sa resume. Ang tawag sa'yo, battle-tested. Sino po dito yung battle-tested na? Amen? Sino yung matatag na sundalo? Alam nyo, kaya nga sa buong mundo, ang pinakamagaling na sundalo, dalawa lang. Una, Amerikano. Kasi parati silang nasa labanan. Di ba? Nasa giyera. At saka Israel. Ang number one na pinakamatindi na battle-tested, Israel. Sila yung mga proven na mga matatag na mga soldiers in the whole world. Kaya nga yung tawag diyan, si Putin ng USSR gusto makigiyera para magka-record siya ng giyera. Kaso 4 years na hindi niya natatalo ang Ukraine. Ang Ukraine naman gumaling sa giyera dahil sa giyera. 'Di ba? Sila ngayon ang number 1 supplier ng magagaling na drone. At ngayon, nilabas nila ang tindi. Yung mga tangke, remote tanks na maliliit. Maliliit lang, ganito kalaki na tangke. Pero merong machine gun. Nilulusob nila yung mga Russian, no? Sa huling balita. Okay, anyway, mga kapatid, sa buhay natin dito sa mundo, wala naman pong mabubuhay na walang peklat. Amen? Lahat tayo masusugatan. Pero kapag ikaw ay overcomer, yung sugat na yon, mabilis na gagamutin ng Panginoong Yesus. At magiging peklat. At yan ay testimony. Nakikita mo itong peklat na to. Ito, peklat na to. Tingnan niyo yung likod ko, peklat. Ang daming peklat yan ng chismis.
Backbiting. Di ba? Daming backbiting dyan. Di nyo lang nakikita kasi maganda yung polo ko. Pero pagka enlist nyo yung polo ko, makikita nyo yan, backbiter dito ng leader na to, ng membro na to. Yan, kinagat yan, kinagat yan, kinagat yan. May sumaksak dyan sa puso niya. May sumaksak. Ang dami. As a pastor, ang daming mga sugat. Pero praise God, wala nang hilaw. Puro peklat. Pinagaling ng Panginoon. Amen? Kaya kahit anong sugat mo, kapatid, depende sa attitude mo kung gagaling yan agad at magiging peklat agad. Depende. Kung ikaw, chinismis ka, sensitive ka, hanggang ngayon, nasaktan ka, fresh yung sugat, kasi hindi ka marunong magpatawad. Sabi ni Lord, forgive. By the way, if you're wounded by words or by insults or anything, the best healing balm, B-A-L-M, balm, yung pang-heal sa'yo, forgiveness. Sabihin mo sa mo, magpatawad ka kasi. Yan ang sabi ng salita ng Diyos, magpatawad ka. Colossians 3:23, forgive as Christ forgave you. Amen? Kaya maraming mga Christian, yung sugat nila, magnaknak lang. Balita magnaknak, fresh na fresh. May mga infection pa. Kasi hindi nagpapatawad. Hindi marunong magpatawad. Tsaka may sabihin ako sa inyo, yung mahirap gumaling, hindi lang hindi marunong magpatawad. Yung mayabang. Ayaw magpatulong. Amen? Pero yung mga humble, madaling gumaling. Amen? So mga kapatid, alam niyo na yung gagawin nyo? Hanap kayo ng Word of God. Patulong kayo kay Google. Patulong kayo kay mentor. At eto sasabihin ko sa inyo, kung friend nyo ako sa Facebook, sa Messenger, text nyo ako, Pastor, ano yung verse sa laban ko sa buhay na to? Tutulungan ko kayo. Mabadali lang sa akin yan. Magpipindot lang ako, mabibigay ko na yung verse sa inyo. Amen? Pero because I've been a Christian for 43 years now, on May 23, I will be 43 years Christian, and then 39 years na akong pastor. I already experienced a lot of battles. I faced a lot of battles. I can give you a lot of verses, okay? At saka yung mga nasaksiyan ko na rin, yung mga battles ng iba, kung paano ko sila binigyan ng Word of God, I can give you Word of God. Pero yun ang sinasabi ko sa inyo mga kapatid, ang pinakamatindi na source of power mo to overcome is the Word of God. The Word of God is living and powerful. Before I close, I would like to end with the verse Romans 8:28. Romans 8:28. This Word of God, Romans 8:28. This verse is so powerful to me. Bakit? Kasi, sabi rito, basahin natin, 1, 2, 3, go read. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. And we know, and you should know, I have known, that in all things, all battles, all problems, all needs, all the negative attitude of people, God works for the good. God works for the good. Amen? Sasabihin ko, Lord, nasasaktan ako. Lord, nahihirapan ako. Minsan pa nga, feeling ko, gusto ko nang bumitaw. Pero buti na lang, merong dumating na kanta, hawak ko si Lord. Hawak ko si Lord. Diba? Hindi ko original yon, sa Yutcon yon. Ano-ano kasing kinakanta mo hawak ko ang beat. Alam ko na magagawa yon. Hawak ko si Lord. Amen? Ito yung pinanghahawakan ko Ito yung pinanghahawakan ko. Lahat ng nangyayari. Sabihin natin tayong lahat sabihin natin, lahat ng nangyayari. As in lahat. Alam ni Lord. He watches over me. He watches over you. Alam ni Lord. Nothing escapes from the eyes of God. Wala. Amen? Walang lumalampas sa paningin ng Diyos. Walang hindi napansin si Lord. Walang hindi niya alam sa nangyayari sa iyo. Walang sakit, walang sugat na hindi niya alam. Walang battle na hindi niya alam na nangyayari sa iyo. Pero gustong sabihin ni Lord sa iyo, may plano si Lord. May plano siya dyan.
tatatag ka dyan. May good na mangyayari sa'yo dyan. Sabihin mo sa katabi mo, may good na mangyayari sa'yo dyan. Alam nyo, dahil naging mindset ko yung Word of God, yung Romans 8:28, praise God, nakatayo na. Nakatayo ako sa biyaya ng Panginoon sa lahat ng battles. At kahit ikaw, pagka tinayuan mo sa salita ng Diyos, lalo na ang Romans 8:28, yan ang tinatawag kung dapat instinct mo, mindset mo, yun yung ready response mo, hindi ka madi-discourage. Hindi papasok ng malalim yung sakit. Pagka sinabi mo palang Romans 8:28, nahadlangan na. Bigla nang masasabat yung gustong paglalim ng sugat, yung gustong pag-confuse. Hindi ka mako-confuse. Yan ang isang blessing ng Romans 8:28. Pagka Romans 8:28 ka, Word of God, Christian ka na Romans 8:28, hindi ka mako-confuse, hindi ka malilito. Amen? Yung iba kasi, pagka may problema na, o kaya may nasaktan na, litong-lito na, hindi na mag-church, lalo kang mababackslide. Kailangan pagka ikaw nasaktan, mag-church ka lalo. Amen? Source of strength mo ang church, amen? Kasi nandyan yung Word of God. Dito mo maririnig ang Word of God.